narito ang ating update tungkol kay Kimi sa Showtime nung nakaraan na kung saan sabi nga niya, happy wife, happy life. O tila ba na na si Kimi nadulas? Para sabihin ito ay talagang wifey na talaga tong si Kimi talaga naman. Huy, paano ba namang hindi magdidilulon yan? Siya ang mga fans, ganyan. Tapos naka-white pa si Kimi dyan. Tingnan niyo, di ba? Ang kaso lang, binawi rin ni Kimi. Biglang bawi po siya, nadulas na Sayang naman, biglang bawi. Tapos sinabi niya, kasi ang kasabay niyang magsabi nito ay si Jackie. Tapos sabi niya, tayo pa talaga yung nagsabi, kala mo naman talaga, di ba? Para itatak siguro sa isip ng mga tao na siya po yung single kasi nga si Jackie yung kanyang kinausap. But anyway, ayun, sabi ng mga fans, palusot lang yan kasi siguro biglang po si Kimi, bumalik sa kanyang ulirat at napansin na siya ay nadulas na. Pero late na dahil gets na daw po yun ng mga fans. Lalo pat mainit talagang pinag-uusapin ngayon na meron na daw ang Kim Pao. Ewan ko ba, meron namang ikakasal pa lang, merong kakapropose pa lang, na mayroon yung, ito naman pinaka inaabangan ko sa daming chikas ngayon, 2026, ang pag-amin nila Kim and Paolo. Since si Paolo ay magpapakatotoo talaga this 2026, ay naantay ko talaga yung interview ni MJ kasi may pangako si Pao kay MJ. And sa ating mga fans na rin. Pero sa sinabing niya ni Kimi, napagtanto ng mga fans, sabi nila, kaya siguro daw, laging magkasama ang Kim Pao, likod o harap man ng camera, kumbaga with or without work, lagi silang magkasama. Hindi na matatanggi na may relasyon, di umano silang dalawa. Talagang nadulas lang itong si Kimi. Kayo guys, anong inyong masisay tungkol po doon? Anyway, dubako naman tayo dito sa comment po ni Ma'am EA. Sabi niya, love you so much Kim Pao. Noon pa man sigurado ng kasal ang Kim Pao. Iba na ang kissing scene ng Kim Pao sa What's Wrong with Secretary Kim pa lang. Thanks Miss Carl, sabihin niyo na pong lahat ang nangyayari sa Kim Pao. Ayan, ramdam naman. Ako po, senior, 77, sure ako na secret married na sila. Hindi papahalik si Kimi ng ganon. Katotoong kiss sa What's Wrong with Secretary Kim. Kilala ko si Kimi, maingat kahit pisngiyan, ayaw, lalo pag public. Ayun, kay Pao Avellino lang, ibinigay ang puso. Cabinet kiss, ako po, tiwala ako sa Kim Pao. Isa lang ang favorite artist ko. Nung una po, Guy and Pip. At una, Kim Cho lang ako. Pagka-winner sa PBB. Tapos akala ko, yung 12 years totoo na. Yung nagkasakit ako sa awa kay Kim Cho. Pero, buti na po yung nangyari habang hindi siya nagpakasal. Pero po ngayon, kay Paula Avellino, nagpray ako talaga. Araw-araw kong iniiyakan si Kimi. Buti mabait si Lord. May destiny na special gift si Lord. Nagtagpo ang mga pangarap ni Pao na makatambal ang crush at hinahangaan na si Kim Cho. Lipat agad ng ABS-CBN. Ayan, pinagpala ni Lord. Pareho silang single at kitang-kita ang tunay na pagmamahal ni Paolo Avellino kay Kimi. Family ni Kimi ang unang niligawan at mga malalapit sa puso ni Kimi ang hinihingan ng blessings ni Paolo Avellino. Patotoo na ang malinis ang hangarin ni Paolo Avellino kay Kim Cho. Pagpalain sila Kim Pao kasi parehong may busilak na puso. Maginoo, may paninindigan at marunong tumanaw ng utang na loob kung saan sila nag-umpisa, lalo na si Kim Cho. Beauty and talented si Paolo, ganun din. With kindness pareho. Walang mga yabang. Super humble. Same din Kim Pao.
Ayan, down to earth. Kaya naman po, ang sarap mahalin ng Kim Pao at ang sarap mahalin ni Paolo Avellino. Totoo at wagas ang love kay Kimi. Super, super, super effort and support. Loving and caring talaga si Paolo Avellino kay Kimi namin. Kaya super, super naming mahal ang ng taos-puso ng mga seniors at mga solid Kim Pao supporters. Habang buhay na pagmamahal sa Kim Pao, ganun din naman magmahal ang Kim Pao sa mga supporters nila. Congratulations Kim Pao in 2 years and half for project and Kim Pao all the blockbusters. Solo lang ang project ng Kim Pao. Sapat na sa amin. Ayaw namin ang isasama sa iba. Kim Pao lang, sapat na. Kim Pao, ayan, the people superstar, kitang-kita ebidensya. Kung pagbabasehan ng linyang Kim Chu na dulas na bagong kasal kay Paulo, mahalagang linawin muna na wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chu at Paolo Avellino tungkol sa kasal. Kaya sa puntong ito, mas tamang ituring ito bilang haka-haka, intriga o interpretasyon ng mga netizen kaysa isang tiyak na balita. Maraming beses na sa showbiz na ang isang simpleng salita, biro o nadulas na pahayag ay nabibigyan ng malalim na kahulugan, lalo na kapag involved ang isang sikat at minamahal na love team o real-life couple tulad ng Kim Pao. Dahil kilala si Kim na natural, madaldal at expressive, hindi imposibleng may nasabi siyang linya na na-misinterpret ng mga nakarinig, lalo na kung ang mga fans ay matagal nang umaasang mauuwi sa kasalan ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda, understandable rin kung bakit excited agad ang publiko. Sa mga nakaraang balita, madalas ipakita na may malalim na respeto at tiwala si Kim kay Paolo. Si Paolo naman ay consistent sa pagiging protective at supportive. Pareho silang mas private pagdating sa personal na buhay. Dahil dito, kapag may narinig na salitang pwedeng iugnay sa kasal, mabilis talagang sumasabog ang kilig at espekulasyon online. Sa kultura ng showbiz, ang kasal ay hindi basta nadudulas, lalo na sa dalawang artistang alam ang bigat ng bawat salita nila sa publiko. Kung totoong may ganitong malaking balita, malamang ay may opisyal na pahayag, may malinaw na interview, o kaya'y may kumpirmasyon mula sa mga malalapit sa kanila. Hanggat wala ang mga yon, mas mainam na igalang ang pribadong espasyo ni Kim at Paolo. Mas maganda ring tignan ng isyong ito bilang patunay kung gaano kalakas ang support at pagmamahal ng fans sa Kim Pao. Ibig sabihin lang nito, marami ang umaasang maging panghabang buhay ang relasyon nila. Naniniwalang deserve nilang maging masaya. Handa silang suportahan kahit anong yugto ng kanilang love story. Sa ngayon, ang nadulas na bagong kasal ay mas wishful thinking at fan excitement kaysa kumpirmadong katotohanan. Pero kung dumating man ang araw na totoo na ito, walang duda na buong-buo ang suporta at tuwa ng publiko. Sa balitang Kim Chu na dulas na bagong kasal kay Paolo, ang masasabi ko ay ito'y isang malinaw na halimbawa kung paano mabilis nagiging viral ang isang pahayag kapag mahal ng publiko ang isang personalidad at relasyon, lalo na kung Kim Pao ang usapan. Natural na kilig at excitement agad ang unang reaksyon ng mga fans. Matagal na kasing inaabangan ng marami kung mauuwi ba sa kasalan ang closeness at chemistry ni Kim at Paolo. Kaya kahit isang salita lang na pwedeng iugnay sa kasal, agad itong nagiging malaking balita at pinag-uusapan sa social media. Pero kung titignan ng mas malalim, kailangan pa ring maging maingat. Wala pang opisyal makumpirmasyon mula sa kanila. At sa showbiz, madalas na may nadudulas na biro o ekspresyon na hindi literal ang ibig sabihin. May overinterpretation dahil sa excitement ng fans. May mga salitang ginagamit lang sa kasual na usapan, hindi bilang anunsyo. Bakit madaling paniwalaan ng tao? Dahil sa mga nakaraang balita, kitang-kita ang comfort at tiwala ni Kim kay Paolo. Si Paolo naman ay consistent sa pagiging maalaga at tahimik pero present. Pareho silang mas low-key pagdating sa personal na buhay. Dahil dito, nagmumukhang possible sa mata ng publiko ang kahit anong pahiwatig.
Kung totoong kasal na sila, malabong hindi ito simple lang na madudulas. Ang ganitong klasing balita ay karaniwang pinag-iisipan kung kailan ilalabas. May malinaw na pahayag o interview o kaya'y kusa nilang ibinabahagi sa tamang oras. Hanggat wala iyon, mas ligtas sabihin na ang balita ay haka-haka pa lamang. Ang balitang ito ay hindi pa kumpirmadong katotohanan, pero patunay ito kung gaano kalakas ang suporta at hasap ng fans sa Kim Pao. Hindi man totoo sa ngayon, ipinapakita lang nito na marami ang naniniwala na posible at deserve nilang umabot sa ganitong yugto. Sa unang tingin, siguradong nagpapakilig sa mga Kim Pao fans ang balitang ito. Hindi biro ang makita o marinig na kahit nadulas lang na pahayag ni Kim ay agad na naiuugnay sa kasal nila kay Paolo. Ipinapakita lang ito kung gaano kalakas ang impact ng relasyon nilang dalawa sa publiko, lalo na sa mga fans na matagal nang umaasang mauuwi sa totoong buhay ang kanilang kilig moments. Sa kabilang banda, kung titignan ng mas maingat, malinaw na hindi pa opisyal na balita ito. Sa showbiz, madalas na ang mga nadulas na pahayag ay simpleng biro, kaswal na comment o misinterpretation lang. Si Kim Chu kilala sa pagiging natural at expressive kaya hindi nakakapagtaka na bawat salita niya ay madaling maging viral. Sa kabilang banda, si Paolo Avellino naman ay mas reserved pero consistent sa pagiging supportive kay Kim kaya mas lalo pang lumalakas ang interes ng publiko sa kanilang relasyon. Ang balitang ito ay nagpapakita rin ng dynamics ng fan culture sa Pilipinas. Kapag may slightest hint na pwedeng may kasal o seryosong commitment, agad itong nagiging main topic online. Para sa mga Kim Pao fans, hindi lang ito simpleng intriga, parang panaginip na unti-unti nang nagkakatotoo. Ang excitement, speculation at kilig na nararamdaman nila ay natural dahil matagal na nilang pinanonood at sinusubaybayan ang chemistry ng dalawa, hindi lang sa screen kundi pati sa totoong buhay. Sa kabilang banda, bilang observer o realist, kailangan ding tandaan na walang opisyal na kumpirmasyon. Hanggat hindi ito napapatunayan sa interviews, press release o personal statement mula kina Kim at Paolo, mas ligtas itong ituring na haka-haka pa lamang. Pero kahit speculative, malinaw na ang balitang ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon at tiwala pati ng mina Kim at Paolo at ng walang kapantay na suporta mula sa kanilang fans. Sa huli, kahit hindi pa sigurado, ang balitang ito ay nagdudulot ng positive energy, kilig at excitement. Ipinapakita nito kung paano ang relasyon ng dalawang sikat na artista ay nagiging inspirasyon, pag-asa at kasiyahan para sa kanilang mga taga-suporta. At kahit pa speculative, hindi maikakailan na maraming fans ang naniniwala at umaasang magiging totoong kasal ang Kim Pao someday. Sa balitang Kim Chu na dulas na bagong kasal kay Paolo, may ilang bagay pa na pwedeng idagdag o isaalang-alang para mas kumpleto ang perspektiba. Number 1, konteksto sa relasyon ni na Kim at Paolo. Matagal nang pinanonood ng publiko ang closeness nila, kaya bawat pahiwatig ay mabilis na naiintindihang bilang kilig moment. May mga nakaraang balita at viral moments na nagpagpakita ng may tiwala at respeto sila sa isa't isa, kaya kahit maliit na pahayag lang ay nagiging malaki sa fans. Number 2, fan reaction at social media impact. Malaki ang epekto sa mga Kim Pao fans ang balitang ito. Nagiging viral agad. May thread sa Twitter at Facebook na nagdidiscuss at nagkakaroon ng memes at jokes. Ipinapakita rin ito kung gaano kalakas ang fan culture sa Pilipinas. Kapag may slightest hint na pwedeng may kasal o seryosong commitment, agad itong nagiging main topic online. Number 3, showbiz dynamics. Sa totoong mundo ng showbiz, nadulas na pahayag ay karaniwang hindi literal, minsan biro lang o kaswal na comment. Karaniwag may press statement o interview bago opisyal ang ganitong klasing balita tulad ng kasal. Number 4, posibleng interpretasyon. Ang nadulas na kasal, pwede ring ibig sabihin hindi literal, pwedeng joke, suggestion o simpleng comment sa kilig ng fans. Maaari rin itong subtle hint sa future plans pero hindi ito nangangahulugang instant na sila'y kasal agad. Number 5, mga natutunan.
Pinapakita ng balitang ito na ang fans ay sensitive sa bawat kilos at salita ng kanilang idolo, at nakakaapekto ito sa perception ng relasyon ng artista. Mahalaga rin ang pribadong espasyo ni Kim at Paulo. Kahit gaano kaganda ang pahayag, may hangganan pa rin sa kung ano ang tunay nilang plano sa personal na buhay.